Nagsimula ang lahat nung unang araw ko sa bagong eskwelahan. Ako si Marco, isang transfer student na mula sa probinsya. Medyo kinakabahan ako nang pumasok sa bagong classroom. Ibang-iba ang paligid, mga bagong mukha at kakaibang aura. Hindi ko alam kung paano ako mag-a-adjust sa bago kong mundo. Pagpasok ko sa classroom, lahat ay abala sa kanilang gawain. Ang ilan ay nagbubulungan habang ang iba naman ay nakatuon sa kanilang mga cellphone. Sa isang sulok, may isang grupo na nagkukwentuhan at nagtatawanan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, kaya't umupo na lamang ako sa isang bakanteng upuan sa likod. Ilang sandali pa, pumasok ang class president, si Anne. Siya ang tipo ng tao na agad mong mapapansin kahit hindi siya nagsasalita. May kakaibang presence siya na hindi ko maipaliwanag. Nang mapansin niya akong nakaupo sa likod, lumapit siya sa akin at nagpakilala. Hi Marco, di ba? Ako si Anne, class president. Kung may kailangan ka, huwag kang mahiyang lumapit sa akin. Sabi niya habang nakangiti. Nagpasalamat ako at nagpakilala rin. Sa kanyang mga mata, tila may bumabalot na misteryo na hindi ko maipaliwanag. Ngunit sa kabila nito, naramdaman ko ang pagiging palakaibigan niya. Sa mga sumunod na araw, unti-unti akong naging komportable sa aming klase. Nakilala ko ang ilang mga kaklase, pero si Anne ang palaging nasa isip ko. Madalas ko siyang nakikita na tila malalim ang iniisip. Kahit pa siya ang class president, meron siyang mga sandali na tila nag-iisa siya sa kanyang mundo. Isang araw, habang lunch break, nagdesisyon akong mag-isa sa cafeteria. Habang kumakain ako, napansin kong pumasok si Anne at umupo sa harap ko. Nagulat ako, hindi ko inaasahan ang ganitong pagkakataon. Marco, napansin kong madalas kang mag-isa. Kumusta ka na? Paano ang adjustment mo? Tanong niya habang kumakain. Okay naman, Anne. Medyo naninibago pa rin pero masaya ako na nandito ako. Sagot ko habang sinusubukan kong huwag magpakita ng pagkailang. Napangiti siya sa sagot ko. Sa mga mata niya, ramdam ko ang sinseridad. Hindi ko alam kung bakit, pero sa tuwing kinakausap ako ni Anne, parang may bumabalot na init sa puso ko. Hindi ko alam kung ito ba ay pagkakaibigan o may mas malalim pa. Habang nag-uusap kami, biglang may isang estudyanteng dumaan sa aming likuran na tila may daladalang sulat. Agad itong inabot kay Anne. Nagulat siya at agad na kinuha ang sulat, ngunit hindi ito binuksan. Tila may nagbago sa kanyang aura, parang may bumigat sa paligid. Marco, pasensya na, kailangan ko itong basahin. Sabi niya habang tinitingnan ang sulat na tila may laman na mahalaga. Nang binuksan niya ang sulat, nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Tila may napakalaking problema na hindi niya inaasahan. Sa sobrang pag-aalala niya, hindi niya napansin na tumulo ang luha niya. Ann, ano ang problema? May maitutulong ba ako? Tanong ko habang nararamdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ngunit bago siya makasagot, biglang pumasok ang isang guro sa cafeteria. Agad na lumapit kay Ann at mula sa kanyang ekspresyon, ramdam ko na may seryosong bagay na nangyari. Sa pagkakataong iyon, alam kong may malaking bagay na bumabago sa aming mundo. Malalim ang naging pag-iisip ko. Ano kaya ang laman ng sulat na iyon? Ano ang kinakaharap ni Anne? Nakaramdam ako ng takot at kaba. Sa mga mata niya, nakita ko ang damdaming hindi ko pa nararanasan. Alam kong may mangyayaring hindi ko inaasahan. Pagpasok ko sa pinto ng aming silid-aralan kinabukasan, pakiramdam ko'y may mga paru-paro sa aking tiyan. Mula nang magkausap kami ni Celeste, ang class president, kahapon, hindi ko maalis sa isip ang kanyang mga ngiti at kung paano siya tila nakikinig ng mabuti sa bawat salitang binabanggit ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaiba sa kanyang presensya na nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Ngunit sa parehong pagkakataon, may kung anong kaba at pananabik sa aking dibdib sa tuwing iniisip ko siya.
Sabi nga ng mga kaklase ko sa dati kong paaralan, mahirap talagang intindihin ang sarili kapag masyado kang nagiging emotional. Nagtataka ako kung ganito rin ang pakiramdam ng iba kapag may nagugustuhan sila. Naupo ako sa aking upuan at agad kong napansin na may nakapatong na maliit na note sa aking mesa. Kinuha ko ito at binasa ang mensahe. Good morning. Hope you have a great day. Walang nakapirma, ngunit alam ko kung kanino ito galing. Isa lang naman ang palaging may ganitong kasimpleng positibong mensahe na may kasamang nangiti sa dulo, si Celeste. Habang nag-aaral kami ng matematika, hindi ko maiwasang itapon ang aking tingin sa kanyang direksyon. Nasa harapan siya ng klase, abalang-abala sa pagsusulat ng mga formula sa pisara. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, ngunit may ilang hibla na malayang nalalaglag sa gilid ng kanyang mukha. Mukhang seryoso at determinadong determinado siya sa kanyang ginagawa at hindi ko napigilang mapangiti habang pinagmamasdan siya. Subalit, sa gitna ng aking pagmumuni-muni, hindi ko na malayang nakatingin na pala siya sa akin. Nagtagpo ang aming mga mata at agad kong iniwas ang aking tingin. Narinig ko ang kanyang munting tawa kahit na sa gitna ng ingay ng klase. Nahuli na naman ako. Pagkatapos ng klase habang naglalakad kami pa uwi, sumabay sa akin si Celeste. Mukhang may iniisip ka kanina sa klase. Sabi niya, may halong pang-aasar. Wala naman, sagot ko, sinusubukang itago ang pamumula ng aking muka. Medyo na-distract lang. Na-distract? O baka naman may iniisip kang iba? Muli niyang tanong na may pilyang ng ngiti. Bago pa man ako makasagot, biglang bumuhos ang ulan. Hindi kami handa at wala kaming dalang payong. Tumakbo kami papunta sa pinakamalapit na silungan, basang-basa at tumatawa. Ang saya ng pakiramdam na para bang kahit basang-basa na kami, ayos lang dahil magkasama kami. Habang nakatayo sa ilalim ng maliit na bubong, napansin ko ang lamig ng hangin at ang pagninig ni Celeste. Hinubad ko ang aking jacket at iniabot sa kanya. Hetong jacket ko, baka ginawin ka. Salamat, sagot niya, tinanggap ang jacket at isinuot ito. Sana tumila na agad ang ulan. Habang hinihintay naming humupa ang ulan, napansin kong tila may gusto siyang sabihin. Alam mo, panimula niya, masaya akong nandito ka sa klase namin. Parang iba ang pakiramdam ko kapag nandyan ka. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung anong eksaktong isasagot, kaya natahimik ako. Parang may kung anong bumara sa aking lalamunan. Bago pa man ako makapagpasya kung sasagot ba ako o hindi, nagpatuloy siya, ay may gusto sana akong sabihin sa'yo, pero baka hindi mo pa ito maintindihan o baka hindi pa ito tamang panahon. Naguluhan ako. Ano iyon? Baka naman maintindihan ko. Ngumiti siya, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Siguro sa tamang panahon na, pero sana huwag kang magbabago. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin, pero bago pa man ako makapagtanong, nang higit pa, tumigil na ang ulan. Nagpasya kaming magpatuloy sa paglalakad pa uwi. Ngunit habang naglalakad kami, hindi ko maiwasang isipin ang kanyang mga sinabi. Ano ba talaga ang nais niyang iparating? Pagkarating namin sa kanilang bahay, nagpaalam siya sa akin, ngunit bago siya pumasok, bigla siyang lumingon at sinabing, bukas, may sorpresa ako para sa'yo. Naiwan akong nakatayo sa kalsada, nag-iisip kung anong klaseng sorpresa ang tinutukoy niya. At sa unang pagkakataon, napagtanto ko na hindi lang pala siya isang simpleng class president. May mas malalim pang dahilan kung bakit tila may kakaiba sa kanya. Ngunit ano nga kaya ito? Magdamag akong hindi mapakali. Ano ang sorpresa niya? At ano ang dahilan sa likod ng kanyang mga pahiwatig? Alam kong kailangan ko itong malaman, ngunit kailangan ko ring maghanda sa posibleng pagbabago na dala nito. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong naramdaman ang kakaibang saya sa tuwing makikita ko si Eliza, ang class president ng aming klase. Siya ay matalino, maganda,
at may kakaibang aura na tila ba nagniningning sa bawat pagkakataon. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Isang transfer student na gaya ko, nahulog sa isang taong halos hindi ko pa lubos na kilala. Pero sa tuwing naglalapit ang aming mga tingin, tila ba may kuryente na dumadaloy sa pagitan namin. Isang umaga, habang naglalakad ako papunta sa paaralan, nakita kong naglalakad din si Eliza sa isang makipot na daan malapit sa aming lugar. Nagpatuloy ako sa paglakad, ngunit hindi ko maiwasang mapansin na tila ba may mabigat sa kanyang mga hakbang. Lumapit ako sa kanya, naglakas loob na batiin siya. "Good morning, Eliza." Nagulat siya sa aking biglaang paglapit, ngunit agad din naman siyang ngumiti. "Oh, good morning. Hindi ko akalaing malapit ka lang pala rito." Nagpatuloy kami sa paglalakad ng magkasabay. Sa unang pagkakataon, nagkaroon kami ng mas-insinang usapan. Nagsimula sa mga simpleng bagay, klase, guro at mga kaklase. Hanggang sa hindi ko namalayan, nagkukwento na siya tungkol sa kanyang mga pangarap at mga hinahangad sa buhay. Habang siya ay nagsasalita, napansin ko ang pagkinang ng kanyang mga mata, tila ba may apoy na nag-aanyaya sa akin na makilala siya ng lubusan. "Ilang taon na rin akong class president," sabi ni Eliza habang nakatingin sa langit. "Pero minsan, iniisip ko kung ano nga ba talaga ang nais kong marating." "Bakit mo nasabi yan?" Tanong ko, nagtataka sa bigla niyang pagbabago ng tono. Ngumiti siya, ngunit may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. "Minsan kasi, pakiramdam ko, masyado nang nakaset ang expectations sa akin. Parang hindi ako makagalaw ng malaya." Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang pinagdaraanan. Kahit pa man siya ang class president, may mga bagay pa rin na bumabagabag sa kanya. Nagpatuloy kami sa pag-uusap hanggang sa makarating kami sa paaralan. Sa mga sumunod na araw, mas naging madalas ang aming pag-uusap. Hindi ko inakalang magiging malapit kami ni Eliza, ngunit sa bawat pagkakataon, lalo pang lumalalim ang aming samahan. Hanggang sa dumating ang araw na nagpasya ang aming klase na magdaos ng isang maliit na party para sa nalalapit na semestral break. "Ikaw ang bahala sa decorations, ha?" sabi ni Eliza sa akin, habang abala sa pag-aayos ng iba pang detalye ng party. "Alam kong kaya mo iyan." Nagulat ako sa tiwala na ipinagkaloob niya sa akin, pero tiniyak kong gagawin ko ang lahat para maging maayos ang party. Sa araw ng event, nagkakasiyahan ng lahat. Maganda ang naging kinalabasan ng decorations at halata sa mukha ni Eliza ang saya at pasasalamat. Habang nagsasaya ang lahat, lumapit sa akin si Eliza. Dala ang isang tasa ng juice. "You did well, thank you." "Para sa'yo, gagawin ko ang lahat." Sagot ko, hindi ko na malayang sinabi ko na pala, ito ng diretso. Nagulat ako sa aking sarili, ngunit mas nagulat ako sa kanyang naging reaksyon. Biglang namula ang kanyang pisngi at nagbigay siya ng isang matamis na nangiti. "Totoo ba yan?" Tanong niya, tila ba nag-aalangan ngunit may halong kilig. "Oo naman," sagot ko, mas nagiging matatag ang loob ko. Siguro nga, naisip ko na rin kung ano ang talagang hinahangad ko. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi iyon, ngunit sa pagkakataong iyon, alam kong tama ang aking nararamdaman. Habang nagpatuloy ang party, unti-unti kaming nagkakalapit ng loob ni Eliza. Tila ba kami lang ang nasa silid sa kabila ng ingay ng musika at tawanan ng mga kaklase. Pero sa likod ng lahat ng saya, may isang bagay na tila hindi ko maipaliwanag. Biglang dumating ang isang lalaki, si Marco, na kilala sa buong paaralan bilang ang pinakamisteryosong estudyante. Lumapit siya kay Eliza at may ibinulong, bagay na ikinagulat ng lahat. Hindi ko alam kung ano ang sinabi niya, ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ni Eliza. Mula sa saya naging seryoso ito. Tumayo siya at nagpaalam sa mga kaklase. "Pasensya na, pero kailangan ko na yatang umalis," sabi niya habang nagmamadaling lumabas ng silid. Sa puntong iyon, naiwan akong nagtataka. Ano ang nangyari?
Sino si Marco at ano ang kanyang sinabi kay Eliza? Nagkaroon ng bigat sa aking dibdib, tila ba may nalaman siya na hindi ko alam. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong malaman ang dahilan. Habang naglalakad ako papalabas, hindi ko maiwasang isipin ang mga pangyayari. Ang saya ng bawat sandali, ang mga ngiti ni Eliza, at ang biglaang pagdating ni Marco. Ano ang kanyang ibinulong sa kanya? At bakit bigla na lang siyang umalis? Sa pagkakataong iyon, alam kong may kailangan akong tuklasin, isang bagay na magbibigay linaw sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari. At sa likod ng lahat ng ito, naroon ang aking damdamin para kay Eliza, na hindi ko alam kung saan hahantong. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ko siya basta-basta bibitawan. Pagkatapos ng ilang linggo mula nang dumating ako sa bagong paaralan, unti-unti kong natutunan ng mga bagay-bagay sa paligid. Ang mga kaklase ko ay naging mas magiliw at kahit papaano, nararamdaman kong bahagi na ako ng kanilang mundo. Ngunit sa kabila ng lahat, isa lang talaga ang tao na patuloy na humuhuli sa aking mata, si Max, ang class president. Sa kabila ng kanyang pagkabusi, palaging nakikita ko siya na may nangiti sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata tila may sinag na nagsasabi ng kanyang kabutihan at pagsusumikap para sa klase. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa tuwing tinititigan ko siya, tila may kakaibang kilig na bumabalot sa aking puso. Gayunpaman, inisip ko na baka ito'y isang simpleng paghanga lamang. Isang umaga, habang ako'y naglalakad papunta sa cafeteria, narinig ko ang isang pamilyar na boses, si Max. "Uy, Alex!" Sigaw niya habang kumakaway. Agad akong kumabog ang dibdib pero pilit kong pinanatili ang composure ko. "Pwede ba kitang makausap sandali?" Tanong niya. Naglakad kami papunta sa isang tahimik na sulok ng campus. "May gusto sana akong itanong sa'yo," sabi ni Max halatang may kaba sa kanyang boses. "Nakita mo na ba yung dance club sa school?" Hindi ko inaasahan ang tanong na iyon kaya't saglit akong natigilan. Hindi pa," sagot ko. "Pero interesado akong makita." "Great!" Masayang sabi ni Max. "Actually, kailangan ko ng tulong para sa susunod na event natin. Baka pwede kang sumama sa meeting mamayang hapon." Hindi ko alam kung bakit, pero ang ideya ng pagsama sa kanya ay nagdulot ng kakaibang saya sa akin. "Oo naman, bakit hindi?" Tugon ko habang nakangiti. Dumating ang hapon at nagpunta kami sa meeting ng dance club. Maraming tao ang naroon at ang lahat ay abala sa paghahanda para sa darating na event. Habang abala ako sa pakikinig sa mga plano, napansin kong madalas akong tinititigan ni Max. Sa tuwing nagkakatitigan kami, may mga sandaling palihim siyang ngumingiti. Hindi ko mapigilang isipin kung ano ang ibig sabihin nito. Sa kalagitnaan ng meeting, biglang nagkaroon ng technical problem sa music system. Lahat ay nagpanik at walang makaisip kung paano ito maaayos. "Alex, mukhang kailangan natin ng tulong mo dito," sabi ni Max habang nagmamadali patungo sa akin. Agad akong tumulong at sa kabutihang palad naayos namin ang problema. Pagkatapos ng meeting, habang naglalakad kami pa uwi, naramdaman kong mas naging komportable na kami sa isa't isa. "Salamat, Alex," sabi ni Max habang naglalakad kami sa ilalim ng mga puno. "Kung hindi dahil sa'yo, hindi natin maayos ang system kanina." "Okay lang, masaya naman akong makatulong," sagot ko. Ngunit sa loob-loob ko, ang nangiti ni Max ay ang tunay na reward para sa akin. Habang patuloy kaming nag-uusap, biglang may naalala si Max. "Ah, may gusto pala akong sabihin sa'yo. Pero baka next time na lang," sabi niya habang nagbibiro. "Baka hindi ka pa ready." "Bakit? Ano ba yon?" Tanong ko, sabik na malaman kung ano ang kanyang sasabihin. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang may sumulpot na isa pang tao. Si Cindy, isa sa mga miyembro ng dance club. "Max!" tawag niya habang lumalapit sa amin. "Kailangan mo na sa faculty room, may kailangan kang tapusin na paperwork." Nagmamadali siyang hinila si Max palayo.
Sorry Alex, next time na lang natin pag-usapan, sabi ni Max habang naglalakad palayo. Habang naglalakad akong mag-isa pa uwi, hindi ko maiwasang isipin kung ano ba ang sasabihin ni Max. Ano kaya yon? Bakit kailangan pang ipagpaliban? Napakaraming tanong ang bumabalot sa isip ko, ngunit wala akong sagot. Kinabukasan, habang naglalakad ako papunta sa classroom, may napansin akong kakaiba. Lahat ng tao ay tila abala sa pag-uusap at may mga bulong-bulungan. Ano kaya ang nangyayari? Tanong ko sa sarili. Nang makarating ako sa classroom, agad akong nilapitan ni Ella, isa sa mga kaibigan ko. Alex, may narinig ka na ba? Tanong niya, halatang excited. Tungkol saan? Tugon ko, hindi alam ang kanyang tinutukoy. Si Max daw, may girlfriend na. Bulong ni Ella, sabay tingin sa akin. Si Cindy! Biglang nanlamig ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin. Sa isang iglap, lahat ng mga ngiti, mga palihim na tingin, at mga simpleng pag-uusap namin ni Max ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Napaupo ako sa aking upuan, nag-iisip kung paano ko haharapin ang bagong twist na ito sa buhay ko. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong magpatuloy. Sa harap ng classroom, natanaw ko si Max na nakangiti habang kausap si Cindy. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, pilit kong nginitian ang sarili, nagdesisyon na itago muna ang nararamdaman ko sa ngayon. Habang nagmumuni-muni ako, biglang may pumasok na bagong mensahe sa phone ko. Galing kay Max. Alex, tungkol dun sa sasabihin ko kahapon, kailangan mo talagang malaman. Magkita tayo mamaya sa park. Mahalagang pag-usapan natin to. Agad na bumilis ang tibok ng puso ko. Ano kaya ang sasabihin niya? Sa dami ng tanong na bumabalot sa isipan ko, isa lang ang sigurado, ang pagkikita namin mamaya ay maaaring magbago ng lahat. Nagsimula ang araw ko na puno ng pag-asa. Pagpasok ko sa silid-aralan, agad kong nakita si Irene, ang aming class president, na abala sa pag-aayos ng mga papeles. Kahit na nagkakagulo ang paligid dahil sa ingay ng mga estudyante, may kakaibang katahimikan sa kanyang presensya na palaging nagbibigay ng kapayapaan sa akin. Bakit hindi mo pa siya kausapin? Tanong ni Jenny, ang bago kong kaibigan, habang sabay kaming naglalakad papunta sa aming mga upuan. Alam mo, hindi naman laging may pagkakataon na makilala ang isang tao na tulad ni Erin. Napabuntong hininga ako. Alam ko, pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Napaisip si Jenny tapos ngumiti ng may kalokohan. Bakit hindi mo siya imbitahan sa lakad natin mamaya? Sabi mo nga, magtatambay tayo sa bagong cafe sa labas ng campus. Nagalinlangan ako pero parang may kung anong puwersa sa loob ko ang nagtulak sa akin na sumubok. Masaya ang ideya ng isang simpleng coffee date, hindi ba? Bago pa man ako magbago ng isip, lumapit ako kay Irene habang siya'y nag-aayos ng mga papeles sa kanyang mesa. Irene? Inabot ko siya ng isang ngiti na sana'y hindi mukhang pilit. May plano kaming magkakaibigan na pumunta sa bagong cafe mamaya. Baka gusto mong sumama? Inangat niya ang kanyang tingin mula sa mga papeles at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang kanyang mga mata ng mas malapit. May kirot ng kabog sa dibdib ko habang hinihintay ang kanyang sagot. Salamat sa imbitasyon pero may kailangan akong tapusin na project. Ngumiti siya pero may tila lungkot sa kanyang mga mata. Siguro sa susunod, bagamat may konting panghihinayang, inisip kong hindi iyon masama. Hindi siya tumanggi ng diretso, kaya may pag-asa pa rin sa susunod. Tumango ako at ngumiti, tinanggap ang kanyang sagot. Habang nasa kafe kami, hindi ko maiwasang pag-isipan ng tungkol kay Irene, kung bakit siya tila laging abala, kung bakit parang may tinatago siyang lungkot sa likod ng kanyang nangiti. Kahit sa mga oras na iyon, ang mga kaibigan ko'y nagkukwentuhan, pero ang atensyon ko'y lumilipad sa alaala ng nangiti ni Irene.
nagulat ako nang biglang may pumasok na notification sa aking telepono. Isang mensahe mula kay Irene. Sorry sa kanina. Kung totoo ang imbitasyon, pwede pa ba akong humabol? Halos mahulog ang telepono ko sa sobrang pagkagulat. Agad akong tumugon. Oo naman, nandito pa rin kami. Masaya kami kung makakasama ka. Hindi nagtagal ay dumating si Irene at ang simpleng coffee date ay naging mas espesyal. Nakipagkwentuhan siya sa amin at naramdaman kong unti-unti niyang binubuksan ang kanyang sarili. Napansin ko ang kanyang mga mata na mas maliwanag, ang kanyang mga ngiti na mas totoo ngayon. Habang nag-uusap kami, nagising ang isang bahagi ng aking sarili na dati pinipigilan ko. Alam ko na may nararamdaman ako para kay Irene, pero parang hindi ko pa kayang tanggapin ito ng buo. Hanggang sa nagtawanan kami dahil sa isang biro at bigla siyang natigil. Ang kanyang tingin ay naging seryoso at sa sandaling iyon, parang may pahiwatig siyang gustong iparating. May gusto sana akong sabihin, simula niya, pero biglang natigil nang may tumunog na tawag sa kanyang telepono. Kinuha niya ito at nagpaalam saglit. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon habang kausap ang nasa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik siya sa amin, ngunit tila may ibang iniisip. Pasensya na, kailangan ko na palang umalis. Sabi niya na may bahagyang pagkabigla sa kanyang mga mata. May emergency lang sa bahay. Naiwan kaming nagtataka at nag-aalala. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero alam kong may mabigat na dahilan kung bakit siya nagmamadali. Ang saya ng gabi ay napalitan ng pag-aalala, hindi lamang para sa kanya kundi pati na rin sa nararamdaman ko. Pag-alis ni Irene, naiwan akong nag-iisip sa mga pahiwatig na iniwan niya. Ano kaya ang gusto niyang sabihin bago siya magmadali? May kinalaman ba ito sa akin o sa sitwasyon ng pamilya niya? Habang umuuwi ako, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung paano ko siya matutulungan. Sa kabila ng kaguluhan, alam ko na ito ang simula ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang mundo at sa kung ano ang tunay niyang nararamdaman. At sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko para kay Irene. Ngunit paano ko siya makikilala ng lubos kung hindi ko alam ang mga pinagdaraanan niya? Tumigil ako sa harap ng bahay namin, iniisip kung paano ko siya muling makakausap. Pagkatapos ay biglang may dumating na notification sa telepono ko. Isang mensahe mula kay Irene na nag-iwan ng isang simpleng tanong na nagpasimula ng bagong misteryo sa pagitan namin. Pwede ba kitang makausap bukas? May importante akong gustong ipaalam. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ano ang nasa likod ng kanyang mga mata na hindi ko pa nakikita? Sa kabila ng mga tanong, ang tadhana ay tila may ibang plano para sa amin. Isang plano na hindi ko pa lubusang nauunawaan. Sa wakas, natapos na ang klase. Habang nag-aayos ng gamit, hindi ko maiwasang mapansin si Alex, ang class president, na abala sa pag-aayos ng mga papeles sa harap. Sinasalamin ng hapon na liwanag ang kanyang mukha, na tila nagbibigay ng kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Kahit pa ilang linggo na mula nang una kong ilipat dito sa paaralan, hindi pa rin ako sanay sa presensya ni Alex. Parang laging may kuryente sa tuwing nagtatama ang aming mga mata. Nang makalabas ng silid, naramdaman kong parang may kakaibang hangin sa paligid. Marahil ay dahil sa papalapit na akong umuwi o baka naman dahil sa hindi ko maipaliwanag na damdamin para kay Alex. Napansin ko ang grupo ng mga estudyante sa gilid ng hallway, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Isa sa kanila ay si Mia, ang aking bagong kaibigan na palaging puno ng energy. Agad niya akong tinawag. Hey! Psst! Kamusta ang araw mo? Tanong ni Mia, sabay hawak sa braso ko. Okay naman, medyo pagod pero ayos lang, sagot ko, sabay ngiti. Alam mo bang may sorpresa si Alex para sa lahat sa meeting mamaya?
Tanong ni Mia na tila may lihim na alam. Sorpresa? Ulit ko. Ano kayang sorpresa iyon? Ngumiti si Mia sabay bulong. Basta, huwag kang mawawala mamaya, okay? Naguguluhan man, tumango na lang ako. Hindi ko alam kung ano ang plano ni Alex, pero alam kong dapat kong malaman. Pagdating ng hapon, nagtipon ang lahat sa gym para sa meeting. Nakatayo si Alex sa gitna, hawak ang mikropono. Kahit pa maraming tao, tila siya pa rin ang sentro ng atensyon. Nagsimula siyang magsalita at bawat salita ay tila musika sa aking pandinig. Hindi ko maiwasang mamangha sa kanyang husay at karisma. Bilang bahagi ng ating pagkakaisa, naisip ko na magkaroon tayo ng isang event na magpapakita ng ating talento at pagkakaibigan. Anunsyo ni Alex, isang talent show na bukas sa lahat ng gustong sumali. Nagpalakpakan ang mga estudyante, halatang excited sa bagong pakulo. Ako naman ay biglang kinabahan. Hindi ako sanay sa mga ganitong aktibidad. Habang patuloy na sinasabi ni Alex ang detalye ng event, naramdaman kong may kakaibang tanong sa isip ko. Bakit bigla na lang niyang naisip ang ganitong gawain? At bakit parang may espesyal na dahilan kung bakit kailangan kong makasali? Pagkatapos ng meeting, naglakad ako palapit kay Mia. Bakit parang bigla na lang ang idea na ito ni Alex? Tanong ko. Ewan ko, pero alam mo bang ilang araw na niyang pinaplano ito? Sagot ni Mia, sabay kindat. At alam ko rin gusto niyang makasali ka. Ha? Bakit naman ako? Gulat kong tanong. Basta magtiwala ka lang. Alam ko ang ginagawa ni Alex, sagot niya. Habang naglalakad pa uwi, hindi ko mapigilang isipin ang mga nangyari. Bakit tila ba may espesyal na dahilan si Alex na makasali ako sa talent show? At paano ko haharapin ang kaba kung sakali mang sumali ako? Kinabukasan, bumalik ako sa paaralan na puno ng tanong sa isip. Pagdating ko sa classroom, naroon na si Alex, abala sa kanyang mga papel. Naglakas loob akong lumapit. Alex? Tungkol doon sa talent show, bakit parang bigla mong naisip iyon? Tanong ko, hindi makatingin ng diretso. Ngumiti siya at tila may lihim sa kanyang mga mata. Alam mo bang may talent ka na hindi mo pa natutuklasan? Naku, wala akong alam na talent, Alex. Sagot ko, sabay tawa para itago ang kaba. Huwag kang mag-alala, magugulat ka na lang. Sabi niya, sabay kindat. Basta magtiwala ka sa akin. Habang nag-uusap kami, may biglang dumating na estudyante. May dala-dalang sulat. Ibinigay niya ito kay Alex, sabay sabi, para sa iyo daw ito. Kinuha ni Alex ang sulat, binuksan, at biglang nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Halatang nagulat siya sa nabasa. What's wrong? Tanong ko, halatang nag-aalala. Nothing. Everything's fine, sagot niya, pero kitang-kita sa kanyang mukha na hindi siya sigurado. Habang naglalakad pa uwi, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang laman ng sulat na iyon. May kinalaman kaya ito sa talent show? O may iba pang dahilan kung bakit tila bigla siyang nabahala? Nang makauwi ako, binuksan ko ang aking bag at nakita ang isang maliit na papel na tila hindi ko napansin kanina. Binuksan ko ito at laking gulat ko nang makita ang mga salitang nakasulat. Mag-ingat ka, may ibang plano si Alex. Bigla akong kinabahan. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang naglagay ng sulat sa bag ko? At bakit parang may malaking sikreto na hindi ko alam? Ang mga tanong na ito ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. Ngunit alam kong kailangan kong malaman ang katotohanan. Kahit pa nangangahulugan itong harapin ang mga hindi inaasahang pangyayari. Ako si Mia, ang bagong transfer student sa St. Therese Academy. Sa unang araw ko pa lang, agad kong napansin si Adrian, ang class president namin. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya, pero sa tuwing nakikita ko siya, parang may tumutunog na kampana sa dibdib ko. Sa loob ng ilang linggo, unti-unti akong nahulog sa kanya, isang bagay na hindi ko inaasahan. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap siya ng masinsinan. Magkasama kami sa isang school project
at kinakailangan naming magstay ng late sa school para matapos ito. Habang naglalakad kami papunta sa library, hindi ko maiwasang maramdaman ang kaba. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa excitement na makilala siya ng lubos. Okay lang ba sa'yo na dito tayo magtrabaho? Tanong ni Adrian nang makarating kami sa library. Oo naman, sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Mas tahimik dito, mas makakapag-concentrate tayo. Magsimula na kami sa pag-aayos ng mga papeles at pagbabalangkas ng aming project. Habang nagtatrabaho, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang pagiging masinop at organisado. Siya ang tipo ng tao na alam ang kanyang mga gustong gawin at kung paano ito gagawin. Nakakahanga sa totoo lang. Alam mo, Mia, biglang sabi ni Adrian, ang saya ko na ikaw ang partner ko sa project na to. Madali kang katrabaho. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan na magiging palakaibigan siya sa akin. Talaga? Salamat, Adrian. Ako rin, masaya ako na ikaw ang partner ko. Ngumiti siya at sa ngiti na iyon, naramdaman ko na parang may nabubuhay na bagong pag-asa sa puso ko. Hindi ko na mapigilan ang sarili kong magtanong, bakit mo gustong maging class president? Napatingin siya sa akin. Tila nag-iisip ng mabuti sa kanyang sasabihin. Gusto ko lang makatulong sa mga classmates natin. Minsan kasi, kailangan natin ng isang tao na mag-uugnay sa lahat at magbibigay ng direksyon. Napahanga ako sa kanyang sagot. Mas lalo akong nahulog sa kanya at hindi ko alam kung paano ko ito maitatago. Ang galing mo naman, Adrian. Hindi lahat ng tao kayang gawin yan. Ngumiti ulit siya, pero sa pagkakataong ito, tila may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi rin madali. May mga bagay na hindi mo kayang kontrolin kahit gaano ka pa kasipag. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang sinabi. May mga bagay pala siyang pinagdaraanan na hindi ko alam. Gusto ko siyang tanungin pa pero natatakot ako na baka maging masyado akong usisero. Kaya't pinili kong ipagpatuloy na lang ang aming trabaho. Habang kami na pinag-uusap, hindi ko maiwasang mag-isip ng paraan kung paano ko siya matutulungan. Alam kong hindi madali ang maging class president at kung mayroon man akong magagawa para kahit papaano ay mapagaan ang kanyang trabaho, gagawin ko. Natapos na kami sa aming project at nagdesisyon kaming magpahinga muna. Naupo kami sa tabi ng bintana ng library kung saan kita ang buong campus. Napakaganda ng tanawin, ang mga puno ay tila sumasayaw sa hangin at ang mga ibon ay naglalakbay sa kalawakan. Minsan, gusto ko na lang mag-relax sa ganitong lugar, sabi ni Adrian na tila nagiging sentimental. Oo nga, ang sarap ng pakiramdam kapag nararamdaman mo ang hangin at nakikita ang ganda ng paligid. Sagot ko. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang koneksyon namin ni Adrian. Tila may hindi nakikitang tali na nag-uugnay sa amin, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Nais ko na sanang sabihin sa kanya ang nararamdaman ko, pero natatakot akong baka hindi niya maramdaman ang parehong bagay. Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon, biglang may pumasok sa library. Si Claire, isa sa mga popular na estudyante sa aming klase, at tila may hinahanap. Adrian, nandito ka pala. Ipinagpatuloy mo ba ang project natin? Tanong ni Claire, na tila nagugulat sa presensya ko. Nagulat ako. Hindi ko alam na may project din pala si Adrian kasama si Claire. Biglang nagkaroon ng alon ng pangamba sa aking dibdib. Ano nga ba ang relasyon nila? May mga bagay ba akong hindi alam? Claire? Sorry, natapos na kasi yung project namin ni Mia kanina lang. Sagot ni Adrian, halatang naguguluhan sa biglang pagdating ni Claire. Habang nag-uusap sila, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting selos. Ano nga ba ang tunay na nararamdaman ni Adrian? At bakit hindi niya nabanggit na may project din siya kasama si Claire? Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may tumunog na cellphone. Sa pagbukas ni Adrian, biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha.
Tila may balita siyang natanggap na nagpagulo sa kanyang kalooban. Mia, kailangan ko nang umalis, sabi ni Adrian, halatang nagmamadali. Nagpaalam siya sa amin at tuluyan nang umalis ng library, ngunit bago siya makalayo, nag-iwan siya ng isang pahiwatig na lalong nagpasidhi ng aking kuryosidad. Mia, may gusto sana akong sabihin sa'yo, pero sa susunod na lang. Ano kaya ang gusto niyang sabihin? At bakit tila napaka-importante nito? Sa mga tanong na iyon, napatitig ako sa pintuan ng library, puno ng pag-aalala at pag-asa na sa susunod na pagkikita namin ay mas lalong maglalapit ang aming mga puso. Pagpasok ko sa classroom ngayong umaga, agad kong naramdaman ang kakaibang tensyon sa paligid. Parang may kung anong nagbabadya. Nagkatinginan kami ni Mia, ang class president, at nagkangitian. Ang mga mata niya ay tila nagpapahiwatig ng kilig at kaba na hindi ko mawari kung ano ang pinagmulan. Simula nang lumipat ako rito, siya lang ang naging pinakamalapit kong kaibigan. Pero parang may iba pa akong nararamdaman sa kanya na unti-unting umuusbong. Good morning, Alex. Masigla niyang bati habang papasok ako. Morning, Mia. Sagot ko, sabay ngiti. Parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko tuwing ningingiti siya sa akin. Nakakatuwang isipin na ang class president na si Mia ay tunay na mabait at approachable, hindi katulad ng stereotype na mahigpit at masyadong seryoso. Nagsimula ang klase ng maayos. Ang unang subject namin ay math at dahil hindi ko ito paborito, medyo nahirapan ako sa mga equations na tinatalakay ni Mr. Santos. Pero si Mia, nakatabi ko, ay mabilis na nag-aayos ng mga sagot sa kanyang notebook. Paminsan-minsan ay sumisilip ako sa kanyang ginagawa at dahil dito, nararamdaman kong unti-unti kong naiintindihan ang lesson. Gusto mo bang ipaliwanag ko pagkatapos ng klase? Tanong ni Mia habang nagliligpit kami ng gamit. Salamat, Mia. Kailangan ko talaga ng tulong mo, sagot ko ng may pag-aalangan. Hindi ko rin maitanggi na tuwing magkasama kami, parang ang bilis ng tibok ng puso ko. Siguro dahil sa takot na baka malaman niyang nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Habang naglalakad kami papunta sa library, napansin kong maraming estudyante ang nakatingin sa amin. Siguro dahil bihira lang makita na kasama ng class president ang bagong transfer student. Napansin ko rin na may mga bulong-bulungan sa paligid, pero sinikap kong hindi na lang ito pansinin. Sa library, umupo kami sa isang tahimik na sulok at nagsimulang mag-aral. Habang nagtuturo si Mia, hindi ko maiwasang humanga sa kanyang talino at tiyaga. Hindi lang siya magaling sa academics kundi sa pakikipagkapwa-tao rin. Habang nakikinig ako sa kanya, unti-unting napapawi ang kaba ko sa math. Napalitan ito ng isang kakaibang kaba, ang kaba ng pagmamahal na pilit kong itinatago. Alex, okay ka lang ba? Parang wala ka sa sarili, tanong ni Mia bigla. Nagulat ako at napatingin sa kanya. Ah, oo, pasensya na. Medyo lutang lang siguro ako. Kung kailangan mo ng break, sabihin mo lang, ha? Sabi niya habang nakangiti. Ayos lang ako. Salamat, Mia. Sa totoo lang, ang saya ko na nandyan ka para sa akin. Sagot ko, sabay ng ngiti. Isang ngiti na sana ay makapagpahayag ng lahat ng hindi ko masabi. Natapos ang study session namin at nagpasya kaming maglakad-lakad sa school grounds. Habang nagkukwentuhan kami, biglang bumuhos ang ulan. Tumakbo kami papunta sa pinakamalapit na covered area. Basang-basa kami pareho at nagtatawanan. Sa gitna ng tawanan, biglang sumagi sa isip ko na ito na siguro ang tamang pagkakataon. Mia, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Sabi ko habang unti-unting humihina ang ulan. Ano yun, Alex? Tanong niya habang pinipiga ang basa niyang buhok. Nagipon ako ng lakas ng loob. Alam mo, mula nang lumipat ako dito, ikaw lang ang naging tunay na kaibigan ko. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin pero bigla siyang tumawa, isang tawang tila puno ng hiwaga. Alam mo Alex, may sasabihin din sana ako sa'yo.
Talaga? Tanong ko, puno ng pagtataka. Oo, pero mauna ka, sagot niya habang may kinikimkim ng ngiti. Huminga ako ng malalim. Sa totoo lang, nahulog na ang loob ko sa'yo, Mia. Alam kong kaibigan lang ang tingin mo sa akin, pero gusto kong malaman mo ang nararamdaman ko. Saglit na katahimikan ang bumalot sa pagitan namin. Hindi ko alam kung paano siya magre-react, pero ang mukha niya ay puno ng pagkamangha. Alex, hindi ko inaasahan ito, sabi niya sa medyo pabulong na boses, nang bigla niyang binuksan ang kanyang bag at may inilabas na envelope. Alam mo, bago ka pa nagsalita, balak ko sanang ibigay ito sa'yo. Kinuha ko ang envelope at nagtatakang tinitigan ito. Ano ito? Buksan mo, sabi niya, nakangiti pero may halong kaba sa kanyang boses. Dahan-dahan kong binuksan ang envelope at laking gulat ko nang makita ang isang sulat kamay na liham. Hindi ko inaasahan ang laman nito. Habang binabasa ko ang bawat linya, ang puso ko ay tila tumatalon sa saya. Alex, mahal din kita, nakasulat sa huling bahagi ng liham. Ngunit bago ako makapagsalita, biglang may dumating na isang hindi inaasahang bisita. Si Lucas, ang dati niyang kaibigan mula sa kabilang section, na matagal ko nang naririnig na may gusto rin kay Mia. Hi Mia, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Lucas na tila hindi alintana ang presensya ko. Napatingin ako kay Mia at nakita kong nag-alala siya. Sa punto ito, nagsimula akong mag-isip kung ano nga ba ang magiging susunod na kabanata ng aming kwento. Ako si Mia, ang bagong transfer student sa St. Ignatius Academy. Sa nakaraang 2 buwan, hindi ko inaasahang magkakaroon ako ng espesyal na koneksyon sa class president namin, si Lucas. Noong una, akala ko isa siyang tipikal na gwapong leader na mayabang at suplado. Ngunit sa likod ng kanyang seryosong mukha ay may kakaibang kabaitan at respeto na unti-unting nahulog ang loob ko. Isang umaga, naglalakad ako papunta sa classroom habang bitbit ang aking mga libro. Pagdating ko sa pinto, nakita kong abala si Lucas sa pag-aayos ng mga papel sa mesa ng guro. Lumapit ako upang magtanong kung may kailangan siyang tulong, ngunit bago pa man ako makapagsalita, ay napansin ko ang kakaibang tensyon sa hangin. Mia, pwede ka bang tumulong sa akin mamayang hapon? Tanong ni Lucas habang nakatingin sa akin, tila may alalahanin sa mga mata nito. Siyempre, ano bang kailangan mo? Sagot ko, sabik na makasama siya kahit sa maliit na paraan. May meeting kami ng student council at gusto kong ikaw ang mag-take notes para sa akin, paliwanag ni Lucas. Mas gusto ko kasing mag-focus sa pag-discuss ng mga plano. Medyo nagulat ako sa kanyang alok. Alam kong bihira lang siya humingi ng tulong sa ibang tao. Hindi ko maiwasang makaramdam ng excitement sa kanyang tiwala. Pagdating ng hapon, nagtipon kami sa maliit na conference room ng paaralan. Habang abala ang bawat miyembro ng student council sa kanilang mga agenda, hindi ko mapigilang mapansin si Lucas. Kahit sa gitna ng discussion, ang kanyang mga mata ay tila laging nakatuon sa akin na parang may gustong iparating. Sa tuwing nagkakaroon ng debate, magkalapit ang mga silya namin at minsan ay nagkakaroon ng pagkakataong magkahawak ang aming mga kamay. Ang bawat kislap ng kanyang mga mata ay nagbibigay ng kakaibang init sa aking damdamin. Habang patapos ang meeting, nagpasya si Lucas na ilatag ang kanyang proposal para sa isang fundraising event. Kapansin-pansin ang husay at dedikasyon niya sa kanyang mga ideya, kaya't lahat ay agad pumayag. Ngunit sa kabila ng tagumpay ng kanyang proposal, may isang bagay na hindi ko inaasahan ang mangyayari. Habang nag-uusap kami ni Lucas pagkatapos ng meeting, bigla siyang nagtanong, Mia, may nararamdaman ka bang kakaiba sa paligid natin? Medyo naguluhan ako sa kanyang tanong. Anong ibig mong sabihin? Parang may mga tao na lagi tayong pinapanood. Hindi ko alam kung bakit, pero simula nang dumating ka, naging mas maingat ako. Paliwanag ni Lucas. Parang may gustong mangyari na hindi natin inaasahan.
Bigla akong kinabahan. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit may bahagi sa akin na nag-aalala. Paano kung totoo ang iniisip niya? Paano kung may mga taong may masamang balak sa amin? Sa kabila ng mga tanong, hindi ko mapigilang magtiwala sa kanya. Alam kong hindi niya ako pababayaan. Sa huling bahagi ng aming pag-uusap, lumapit si Lucas sa akin at hinawakan ang aking mga kamay. Mia, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Kung may mangyari man, nandito lang ako. Naramdaman ko ang init ng kanyang mga palad at sa kabila ng takot, naramdaman kong ligtas ako. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, bigla kaming nakarinig ng ingay mula sa labas ng conference room. Para bang may mga taong nagmamadaling naglakad, ang kanilang mga hakbang ay tila nagmamadali at puno ng tensyon. Nagtinginan kami ni Lucas, parehong nagtataka at nag-aalala. Sino ang mga taong iyon? Ano ang kanilang pakay? Sa sandaling iyon, nagpasya kami ni Lucas na lumabas upang tingnan ang sitwasyon. Ngunit paglabas namin, nakita namin ang isang grupo ng mga estudyante na nag-uusap-usap. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa amin. Mia, Lucas, ang dami ng nagkakalat na tsismis tungkol sa inyo. Sabi ng isa sa kanila, halatang nag-aalala. May mga nagsasabing may mga taong hindi natutuwa sa inyong closeness. Ang puso ko'y biglang bumilis ang tibok. Ano ang mga tsismis na ito? Sa kabila ng takot, nagpasya kami ni Lucas na harapin ang mga ito. Handang ipagtanggol ang aming relasyon kahit paanong mangyari. Ngunit sa likod ng aking isipan, hindi ko maiwasang magtanong, sino ang mga taong ito? At bakit tila may mga nakamasid sa amin mula sa dilim? Bilang isang bagong transfer student, hindi ko sukat akalain na magiging ganito kabilis ang mga pangyayari sa aking buhay sa paaralan. Isang buwan pa lamang ang nakalipas mula nang lumipat ako sa St. Mary's High, ngunit pakiramdam ko ay parang taon na ang lumipas. At sa loob ng panahong iyon, hindi ko maiwasan ang unti-unting pagkahulog ng loob ko sa class president namin, si Adrian. Bawat araw, siya ang unang bumabati sa akin sa umaga at sa tuwing nagkakaroon ng problema sa klase, lagi siyang nariyan para magbigay ng tulong. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, tila lagi siyang may oras para sa akin. Ang kanyang mga ngiti, mga biro, at ang hindi maipaliwanag na pag-aalaga ay nagdulot sa akin ng kakaibang saya at kaba. Ngunit ngayong araw na ito, may kakaibang tensyon sa hangin. Dumating ako sa klase na may nakabibinging katahimikan. Halos lahat ng mga kaklase namin ay nakatingin sa akin, na para bang may alam sila na hindi ko nalalaman. Hey, may nangyari ba? Tanong ko sa isa kong kaklase habang inilalapag ko ang aking bag sa aking upuan. Basta, abangan mo na lang mamaya. Sagot niya na may mahiwagang ngiti. Lalong tumaas ang aking kilay sa pagkabahala. Sa kalagitnaan ng klase, napansin kong tila hindi mapakali si Adrian. Maya't maya ay tumitingin siya sa kanyang relo at paminsan-minsan ay sumisilip sa akin na para bang may gustong sabihin pero hindi niya magawa. Pagkatapos ng klase, nagdesisyon akong lapitan siya. Adrian, okay ka lang ba? Parang wala ka sa sarili mo kanina. Ngumiti siya pero may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. May gusto sana akong sabihin sa'yo pero mamaya na lang, may plano ka ba pagkatapos ng klase? Nagtataka man, pumayag ako. Wala naman. Bakit? Perfect. Kita tayo sa rooftop pagkatapos ng last subject. Sabi niya na may makahulugang tingin. Dumating ang huling subject at mahirap para sa akin na mag-focus. Ang dami kong iniisip. Ano kaya ang sasabihin ni Adrian? May kinalaman ba ito sa akin? Sa amin? Lahat ng mga tanong na ito ay nagpapaikot sa aking isipan. Nang matapos ang klase, agad akong nagtungo sa rooftop. Hindi ko maiwasang kabahan. Nang buksan ko ang pinto, nakita kong nakatayo na doon si Adrian, nakatingin sa malayo habang hinihipan ng hangin ang kanyang buhok.
Adrian, tawag ko, at siya ay lumingon sa akin na may bahagyang ngiti. Salamat at pumunta ka, sabi niya. Alam kong biglaan ito, pero kailangan ko talagang sabihin ito. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ano yun? Huminga siya ng malalim, tila pinipilit hanapin ang tamang mga salita. Alam mo, mula nang dumating ka dito, nagbago ang lahat. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ako kasaya, na bawat araw ay may inaabangan akong makita. Ikaw? Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ang puso ko ay parang sasabog sa kaba at saya. Hindi ko maiwasang ngumiti. Pero, biglang sabi ni Adrian, at ang tono ng kanyang boses ay nagiba. May kailangan kang malaman. Nagtataka kong tiningnan siya. Ano yon? Bago ka dumating, may isang tao na nagparamdam sa akin ng pareho. At ngayon, bumalik siya. Pag-amin niya habang hinahawakan ang aking kamay. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Selos, takot, o kaya'y pagkalito. Siya si Bianca, patuloy ni Adrian. At kahit na gusto kong maging tapat sa nararamdaman ko para sa'yo, kailangan ko munang ayusin ang lahat ng ito. Hindi ko napigilang lumuwang ang mga mata ko. Bianca, ang dating class president na umalis para mag-aral sa ibang bansa. Narinig ko na ang kwento niya mula sa aming mga kaklase, ngunit hindi ko inasahan na magiging bahagi siya ng kwento namin ni Adrian. Sa gitna ng pag-usisa ko sa aking damdamin, biglang bumukas ang pinto ng rooftop at sa aking gulat pumasok si Bianca. Hawak niya ang isang envelope at may determinasyon sa kanyang mga mata. Adrian, kailangan na natin itong tapusin, sabi niya habang iniabot ang envelope sa kanya. Tumigil ang mundo ko. Ang puso ko ay tumitibok ng napakabilis habang sinusubukan kong intindihin ang nangyayari. Ano ang laman ng envelope at ano ang ibig sabihin ni Bianca sa tapusin? Bago pa man ako makapagtanong, tumingin si Adrian sa akin, puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata. Pasensya na, pero kailangan kong malaman kung ano talaga ang nararamdaman ko. Hindi ko na alam kung paano ang magiging reaksyon ko. Ang tanging tanong na naiwan sa isip ko ay, eto na ba ang katapusan ng simula namin ni Adrian o simula pa lamang ng mas komplikadong kwento? Pagkatapos ng ilang linggo ng pag-aaral sa bagong eskwelahan, unti-unti ko nang nararamdaman ang pag-aangkop sa aking bagong kapaligiran. Nakahanap na ako ng mga kaibigan na palaging nariyan para sa akin, kahit na sa mga simpleng pagkakataon lang, gaya ng pagkain ng tanghalian o paggawa ng mga takdang aralin. Pero sa kabila ng lahat, isa pa rin ang hindi ko maalis sa isip ko, si Alex, ang class president namin. Kaiba si Alex sa lahat ng nakilala ko. Siya ay matalino, responsable, at may kakaibang karisma na tila ba kayang hilahin ang sino man papalapit sa kanya. Hindi ko maipaliwanag, pero tuwing nagkakasalubong ang aming mga mata, pakiramdam ko ay may kakaiba siyang sinasabi, isang lihim na hindi niya masabi-sabi. Isang hapon, habang abala kaming lahat sa paggawa ng mga proyekto sa silid-aralan, napansin kong tila hindi mapakali si Alex. Pabalik-balik ang kanyang tingin mula sa kanyang notebook papunta sa telepono niya. Hanggang sa bigla siyang tumayo at lumabas ng silid, dala ang kanyang bag. Wala siyang sinabing kahit ano, kaya't nagtataka ako kung saan siya pupunta. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Nagdesisyon akong sundan siya. Hinintay ko munang makalabas siya ng building bago ako tahimik na sumunod. Nasa ikatlong palapag ang classroom namin, kaya't sinikap kong hindi makagawa ng ingay sa bawat hakbang ko pababa ng hagdan. Pagdating sa ground floor, nakita ko siyang lumiko papunta sa likod ng school building, sa lugar kung saan bihira ang mga estudyanteng pumunta. Habang papalapit ako, nakita ko siyang nakaupo sa isang lumang bench, tila malalim ang iniisip. May hawak siyang isang maliit na kahon na tila ba may mahalagang laman. Hindi ko maintindihan, pero may kung anong puwersang nagtulak sa akin na lumapit at umupo sa tabi niya. Nagulat siya nang makita ako, pero hindi siya nagsalita. Bakit ka nandito? Tanong ko, sinisikap gawing magaan ang tono ng boses ko. May kailangan lang akong isipin,
Sagot niya, hindi pa rin tumitingin sa akin. Tahimik kaming dalawa ng ilang sandali. Habang tinitingnan ko siya, napansin ko ang lungkot sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi ko pa nakikita noon. Parang may dinadala siyang mabigat na pasanin na hindi niya maibahagi kahit kanino. Alam mo, sabi ko sinubukang basagin ang katahimikan. Kung may problema ka, pwede mo akong kausapin. Handa akong makinig. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pag-aalinlangan at takot sa kanyang muka. Parang may gusto siyang sabihin pero nag-aatubili siya. Maaari mo bang itago ang isang lihim? Tanong niya bigla. Ang boses niya ay halos bulong. Tumango ako, hindi sigurado kung ano ang aasahan. Nag-angat siya ng tingin at dahan-dahang binuksan ang kahon na hawak niya. Sa loob nito ay may isang lumang litrato ng isang batang lalaki na hawak ang kamay ng isang batang babae. Napansin ko ang pagkakahawig ng batang lalaki kay Alex. Ito ang kapatid ko, sabi ni Alex, ang boses niya ay puno ng damdamin. Matagal na siyang nawala. Iniwan niya kami ng walang paalam. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Hindi ko inaasahan ang bigat ng kwento niya. Simula noon, palagi ko nang sinisikap na maging perpekto, na maging anak na maipagmamalaki ng mga magulang ko, patuloy niya. Pero hindi madaling magpanggap na okay lang ang lahat. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, pero alam kong kailangan niyang maramdaman na hindi siya nag-iisa. Alex, sabi ko, hindi mo kailangang mag-isa sa laban na yan. Nandito kami para sa'yo, ako at ang iba pa natin kaibigan. Ngumiti siya ng bahagya, pero alam kong hindi pa rin nawawala ang lungkot sa kanyang puso. Gayunpaman, masaya ako na kahit papaano ay naging daan ako upang mailabas niya ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, bumalik kami sa klase ng magkasabay. Pakiramdam ko ay mas naging malapit kami sa isa't isa, pero sa kabila ng lahat, alam kong marami pang nakatago sa kanyang kwento. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, hindi ko maiwasang isipin ang tungkol kay Alex at sa kanyang kapatid. Ano kaya ang nangyari sa kanilang dalawa? Bakit bigla na lang nawala ang kapatid niya? At sa di inaasahang pagkakataon, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Baka ang pagkawala ng kapatid ni Alex ay may kinalaman sa isang bagay na mas malalim pa, isang misteryo na kailangan kong alamin. At doon nagsimula ang aking bagong misyon, ang tuklasin ang lihim na nakatago sa likod ng pagkawala ng kapatid ni Alex. Sa pagkakataong ito, alam kong hindi magiging madali ang lahat, pero handa akong harapin ang anumang pagsubok para sa kaibigan ko. Muli kong tinitigan ang litrato ng magkapatid na kanina'y ipinakita ni Alex. May kung anong kakaiba akong napansin sa background ng litrato, isang simbolo na tila ba pamilyar. Nagdesisyon akong masusing pag-aralan ito kinabukasan. Hindi ko alam kung ano ang aking matutuklasan, pero isang bagay ang tiyak, hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. Sa araw-araw na pagpasok ko sa eskwelahan bilang bagong transfer student, tila unti-unting nagiging bahagi na ako ng mundong ito na noong unay hindi ko akalaing magugustuhan ko. Pero aminado ako, hindi lang naman ang eskwelahan ang dahilan kung bakit ako natutuwang pumasok. Siya, si Cassie, ang class president na may kakaibang karisma. Ang babaeng alam kung paano magdala ng klase gamit ang kanyang talino at pagkakapantay-pantay sa lahat. Pero sa likod ng mga ngiti niya, alam kong may tinatago siyang bigat na hindi niya basta ibinabahagi kaninuman. Nagsimula ang araw na ito tulad ng dati. Pagpasok ko sa classroom, naroon na siya sa harapan, masiglang nakikipag-usap sa mga kaklase naming tila lahat ay nahawa sa liwanag ng kanyang presensya. Tumango siya sa akin nang magtagpo ang aming mga mata. Tipid na ngiti lang ang ibinigay ko, pero sa loob-loob ko gusto kong magtanong kung maayos ba siya.
Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kutob akong may kakaiba sa kanya ngayon. Nang matapos ang unang dalawang klase, nagkaroon kami ng maikling break. Lumabas ako ng classroom para bumili ng juice sa vending machine. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko si Cassie sa gilid ng covered court, nakaupo sa isang bench. Ang karaniwang masiglang mukha niya ay napalitan ng tila pagod at malalim na iniisip. Lumapit ako. Cassie? Napatingin siya sa akin, bahagyang nagulat pero agad ding nagbalik ang kanyang tipikal na ngiti. Oh, hi, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Dapat ako ang magtanong niyan. Ikaw, hindi ka ba dapat nasa classroom? Tanong ko habang naupo sa tabi niya, umiling siya. Minsan kailangan din ng pahinga, di ba? Tahimik kaming dalawa, hindi ko alam kung paano sisimulan ang usapan, pero parang may puwersang nagtutulak sa akin na magtanong. Cassie, okay ka lang ba talaga? Napatingin siya sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi niya akong initian. Sa halip, ngumiti siya ng malungkot at tumingin sa malayo. Bakit mo na itanong? Ewan ko. Parang may iba sa'yo ngayon, hindi ko lang mawari. Tumawa siya ng mahina. Ang obserbador mo pala, ha? Hindi naman. Siguro lang, masyado akong curious. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagtitig sa malayo. Lumipas ang ilang segundo bago siya muling nagsalita. Alam mo ba, minsan kahit gaano kakasaya sa harap ng mga tao, may mga pagkakataon na gusto mo lang magpahinga. Hindi dahil sa hindi ka masaya, pero dahil sa sobrang dami ng iniisip mo na hindi mo na alam kung paano haharapin. Napatitig ako sa kanya. Ramdam ko ang bigat ng sinabi niya. Gusto kong magtanong pa, pero natatakot akong baka masyado na akong makialam. Ngumiti siya sa akin pero kitang-kita akong pilit ang ngiti niya. Pasensya na, ha? Ang weird ko siguro ngayon? Hindi naman, sagot ko. Actually, mas weird nga kung hindi mo sasabihin yan. Lahat naman tayo may pinagdadaanan, di ba? Tumango siya. Salamat ha. Alam mo, kahit bago ka lang dito, parang may kung anong presensya sa'yo na nakakagaan. Hindi ko alam kung anong sasabihin, kaya ngumiti na lang ako. Pero sa loob-loob ko, mas lalong tumibay ang hinala kong may tinatago si Cassie. Bago pa man ako makapagtanong ulit, bigla siyang tumayo. Balik na tayo sa klase. Baka kung ano na naman ang isipin ng iba kapag nalaman nilang magkakasama tayo. Bakit? Anong masama kung magkasama tayo? Biro ko, pero parang may bahagyang iniiwas siya sa sagot. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa classroom. Naiwan akong nag-iisip, ano kayang tinatago niya? Pagkatapos ng klase, nagdesisyon akong magpaiwan sa silid-aklatan para tapusin ang ilang takdang aralin. Tahimik ang paligid at halos wala ng tao maliban sa librarian at ilang estudyanteng abala sa pagbabasa. Sa kalagitnaan ng pagbabasa ko, narinig ko ang mahinang pag-uusap mula sa kabilang bahagi ng silid. Sa una, hindi ko ito pinansin, pero nang marinig ko ang pangalan ni Cassie, bigla akong natahimik. Hindi niya dapat malaman. Kapag nalaman niya, siguradong magugulo ang lahat. Sabi ng isang pamilyar na boses. Pero kailangan niyang harapin yon. Hanggang kailan ba siya magtatago? Sagot ng isa pang boses. Tila nanigas ako sa pwesto ko. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko, pero dahan-dahanan akong lumapit sa kinaroroonan ng dalawang nag-uusap. Sa likod ng isang bookshelf, nakita ko si Cassie, kausap ang isang lalaking hindi ko kilala. Pareho silang seryoso at tila may mabigat na pinag-uusapan. Hindi ko pa kayang sabihin. Hindi pa ngayon, sabi ni Cassie, halatang pigil ang emosyon. Kung hindi ngayon, kailan? Lalo lang itong lalala, Cassie. At kapag dumating ang araw na malaman niya mula sa iba, mas masasaktan siya. Ano ba ang alam mo? Biglang sigaw ni Cassie, ngunit agad din niyang binawi ang lakas ng boses niya. Napatigil ako. Sino ang tinutukoy nilang siya? At ano ang tinatago ni Cassie? Bago pa man ako makaalis para hindi sila mahalata, bigla akong napalingon nang may narinig akong yabag sa likuran.
Sa gulat ko, natapakan ko ang isang libro sa sahig. Napatingin si Cassie sa direksyon ko. Sa unang pagkakataon, nakita kong may takot sa kanyang mga mata. Alex, anong ginagawa mo diyan? Tanong niya, halatang nag-aalala.